Magandang umaga mga first timers. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Vlogger mode na ulit. Napasarap na gabi. For today's episode ay pupunta tayo ng Pangil, Laguna. Naimbitahan tayo para ma-experience ang magbubukas pa lang na campsite na nagangalang Camp Charlinay. Makawala! At dahil kulang ang aming ulam, nanghuli na lang ako ng isda sa sapa. Okay, May, baka mawala eh. Uy! Ang laki! Abay, baby, on that treetop. Marami kayong dapat abangan sa napakasimple at payapang episode natin ngayon. Enjoy! And welcome back to another van life and camping episode. Nasa Pagsanghan, Laguna tayo ngayon. Hello po! Ingat po! Ingat! Bye-bye! Tutulak naman tayo sa ibang lugar. Jollibee. Tama? Masakit pa rin? Grabe yung mga cravings ko sa pagkain. Pero si Prisha, walang gana. Nag-crave ako ng Angel's Burger. Ang hirap maging babae. Pwede ba happy tayo? Para hindi masyadong masakit. Hindi mo nag-ahat. Huwag naman, ako nag-drive eh. Hindi ako nakapag-drive. Mag-aral ka muna mag-drive na maayos. Tapos bigay mo sa akin. Hindi nga lang eh, no? Oo eh. Inabutan na naman siya ng kanyang, ano ba yan? Tawag yan, dysmenorrhea. Kaya ganyan, kapag nagkakaroon eh, namimilipit. At ngayong araw, tuloy ang biyahe natin. Mula Lucban ay rekta naman tayo ngayon to Pangil, Laguna. Welcome to Pagsanghan, the tourist capital of Laguna. Ito yung hindi pa natin napapasyalan talaga na mabuti, no? Macdo. Ayaw. Jollibee. Napunta ka na ba ng Pagsanghan Falls, man? Oo, ilang beses na. Ako lang hindi. Yun ang gusto ko ma-experience mo. Ha? Yun ang gusto ko ma-experience mo. Kaya nga eh. Di ba, ang kwento nun, bago ka makapunta ng Pagsanghan Falls, sasalubungin nyo yung agos ng tubig. Oo. Paano magagawa ng mga lokal yun, no? Doon ka nga hahanga eh. Mula ba dito sa pinakabahay ng Pagsanghan, malapit na lang ba yun o dadayuhin pa yun? Tatayuhin pa yun siyempre. Tahan na natin minsan yan. Mm-mm. Gusto ko lang ma-unlock yung Pagsanghan Falls na yun. Pagkatapos nating madaanan ng bayan ng Pagsanghan, ay madadaanan naman natin ang Lumban. Konting-konti na lang at mararating na natin ang ating destinasyon. Pero napansin ko, wala na palang natitira sa mga pagkain namin sa loob ng camper van. Kaya unti-unti na lang ako namili ng mga pagkain sa mga tindahan na aming nadadaanan. Apo. Kumain na muna tayo, nasa Pangil na tayo. Para ba kayo ng mo? Ayun o, may nakita akong pagkain o. Pares. Ano gusto mo? Take out ko na, dito na tayo kumain. Pabili po. Dalawa pong Pares lechon tira. Sagitan po Isang Pares lechon po, tsaka wait lang. Anong gusto mo? May Pares lechon, may tig 60 lang naman. Pares lechon. Dalawa. Taste tayo. Ay! Pass po. Masarap po yung bulaklak eh, pero pass muna. Apo. Sa kagustuhan man sana namin na sa loob na lang kami ng camper van kumain, pero hindi po pwede. Hindi po pwede dahil may sabaw yung in-order namin. Kaya kahit na masama ang pakiramdam ni Prisha, ay nagawa na lang niyang maglakad. Hindi na natuloy yung kain namin sa loob ng camper van at meron kasing sabaw. Kaya napalakad na lang si Prisha dito. Ang problema namin, malapit na kami sa pupuntahan. Wala pa kami nabibiling hindi pa kami nakakapamalengke. As in yung pantry nung camper van natin, walang kalaman-laman na kahit anong pagkain. Tinapay lang tsaka itlog. Ate, meron po ba ditong parang talipapa na pwedeng bilhan ng mga pagkain? Baka po sila po mga lang. Kalipapada. Meron po dyan?
Papalapsak na. Okay po. Sige po, salamat. Meron naman daw. Tignan natin. Grabe, tempting yung lechon kawali ni ate. Ang sarap sana. Ate, thank you po. Salamat. Hirap talaga yung ganyan. Kaya boys, kailangan nating intindihin ang mga babae kapag merong dalaw. Habaan ninyo ang pasensya ninyo. Kasi kapag hindi natin inintindihan, magputak-putak yan. Dami-dami sasabihin yan, lagi mainit ang mga ulo nila sa atin. Okay na, mahal ko? Okay ka ba? Hindi, wala lang, sabi ko uminom ka na ng gamot. Bakit simenteryo na pinapasok natin? Oo, sabi sa may semestero, pagka ano daw niya. Pagkalagpas ng simenteryo? Pagkalagpas daw ng sementeryo, mayroong tali pa pa. Ilang araw ba tayo doon? 17, 18. 3 days, 2 nights tayo. So kailangan natin bumili ng kahit papano. At least okay lang kahit mag-canned goods tayo, mahal. Nakita din natin yung tali pa pa. Kaloob-looban yung tali pa pa. Diyan ka lang. Don't move a muscle. Pero sobrang limitado rin ang mga pwedeng bilhin dito. Mahal, problematic tayo sa pagkain. Planado naman na to, kaso nga lang hindi lang din namin masyadong napaghandaan kasi nga 'di ba tuhog-tuhog yung biyahe natin mula Lokban hanggang pabalik dito, diretso. Nawala sa isip namin na kailangan pala namin bumili ng mga pagkain na babaunin. Eh ang nangyari, alas 2 pa naman ng hapon. Saan tayo makakahanap ng palengke na magtitinda ng mga fresh na pagkain, no? Huwag na, ako na bahala, mahal. Ikaw na? Oo. Punta na tayo dun sa Oo, campsite. tara na. Ako na bahala. Sige. Buti na lang talaga, meron tayong nadaan ng parisan. Eh, gutom na gutom talaga ako. Ako din, nakadalawang rice ako eh. Ako? Dalawa din. Dalawa din. Magagawa natin yan mamaya ng paraan yung mga pagkain natin kasi may mga kasama tayo na mga nakamotor. Saka tayo bibili ng mga lulutuin natin. Mga canned goods na siguro para mabilis lang. Camp Charlie Nay? Yes. Okay. Ay, ano ba to? Kaya yan, tiwala lang. Ito kasi mga first timers, yung pupuntahan natin na to is bagong campsite na magbubukas lang. Kung napanood niyo yung vlog namin sa first timers camp sa Zambales, andun si Daddy G. At nung time na yun, kinikwento niya sa amin na mga anak, malapit na magbukas yung campsite ko. Kapag magbe-blessing, i-invite ko kayo para puntahan. So ngayon yung araw na yun, meron tayo 3 days and 2 nights para makabanding din yung mga ibang mga campers dito. At bakit pa lang, nakakasalubong na natin ng mga first timers. Marami na? O? Dami na po. Hello. Di ba? Picture na tayo dyan. Balik kami itong mamaya doon. Sige. Thank you mga bro. Hindi po, atras po ako. Kailangan ko ng salida eh. Alanganin kasi yung akit ko eh. At sa ilang beses na napagkakataon, Atras na lang. yung camper van natin, tumukod na naman. Ito na naman. Bumaba na naman ako. Ahon. Hindi kaya ni Watod yung ahon. Ito si Boy P. Ayun. Mga kuya! Pag hindi kinaya, baka pwede patulong. Talaga naman. Bigla-bigla na lang bumulaga sa amin ang napakatarik na akyatin na ito. Kaya? Buti na lang, kahit napaugod-ugod, nakakaakit pa rin itong ating camper van. Let's go. Kaya? Kaya ba? Kaya. Masakit na yung puson ko. Ako pa yung naglalakad na. Sobrang tarik pala talaga, no? Napapelo muna, no? Kaya nga. Mahal, bakit ganun? Kapag bumababa ka ng van, nakakakit si Watod. Alis ko na, nakakakit na tayo. Sobrang tarik nga naman kasi din talaga. Kaya naman sana ni Watod, di ba? Ang problema, nagkagulatan lang kasi bigla na lang palang umaahon. Kailangan na lang arangkada. 7 kilometers mula sa highway, ay narating na natin ang Camp Charlie Nay. Yun, nakarating din tayo. Yun. Camp Charlie Nay. Charlie Nay. Ayun na, papasok na tayo ng Camp Charlie Nay. Napakagandang lugar. Nasa Laguna tayo pero para kang nasa Baguio. Let's go. Ayun, may
pagdating, welcome agad tayo. Inalalayan agad tayo kung saan tayo pwede pumesto. Ayan, may lilim din tayo. Ano nilulutuin natin? Ginisang ampalaya. Lalagyan na egg. At? Tuyo. Yun. Kuya Katipay. Babalik ko to pag nakita tayo. Kalimutan eh. Kalimutan namin isa uli. Lagyan ng itlog. Tahimik na kapaligiran habang ang lahat ay busy sa pagluluto ng kanya-kanyang mga hapunan. Lahat ay tahimik lang para ingatan ang salitang kapayapaan. May mga taong gusto lang mapag-isa. At may mga tao rin na gusto rin ng maraming kasama. At normal lang yon sa mundo ng pagkakamping. Ayun kami. Banding muna off cam. Gumisi kami lahat sa malamig na kapaligiran habang pumapatak ang malakas na ulan. Ayan na, nagkakaabutan na dito ng epektos. Okay, mag-vlog na tayo. Magsimula na tayo mag-vlog. Magandang umaga mga first timers. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Vlogger mode na ulit. Napasarap sa gabi. O nga pala, wait lang, di pa ako tutulog. Wait lang. Yan! Fresh breath. After 1 week. Woo! Joke lang. Kahapon pa kami dito. Ilang oras na lumipas. Lumipas na isang gabi mga first timers na hindi ako nakapag-vlog kasi nga nung pagdating natin dito sa Charlie Nay campsite ay bumuhos ang napakalakas na ulan pagkatapos namin mag-set up. Yung mga kaganapan kagabi, kanya-kanya kaming stay sa mga kanya-kanya naming mga tents habang pumapatak ng unti-unti ang ulan hanggang sa lumakas ng lumakas at nauwi yung gabi namin na nagsitulugan kami sa malakas na ulan. Kaya ngayon lang tayo nag-vlog ulit. So welcome back to another camping episode mga first timers. Nandito tayo ngayon sa Charlie Nay. At kasama natin mga kaibigan ng mga motocampers dito. Halo-halo kami dito. Kasama natin ang Team Gedli. At dun sa area na yon ay may mga campers din doon na mga car campers. Mga solar boys. Mga solar boys. Solo campers, moto campers, mga ganyan. Mga bagay na hindi na natin nagagawa. Nagagawa na natin. Meron na tayong mapupuntahan na palibagong campsite. Bagong tambayan. Bagong tambayan. Charlie Nay. Charlie Nay. Pero pag pupunta kayo dito, papaunahan na namin kayo na sasabihin ba natin yung dadaanan nila. Para setting expectation. Adventure. Sementado naman yung daan. Sementado. Kaya. Oh, pero medyo ganon. Tapos ikot-ikot na yan. Hindi, medyo patarik. Pero kaya nyo yan. Kaya. Kami nga motor eh. Mga 5 templang lang bago kayo makarating. Oo, diba? Kinaya na sedan eh. Kaya si Watog gumapang kahapon. Pero kinaya naman. Life is good. Dito sa Charlie Nay. Yeah. Kamisado. Ay, salamat Lord sa araw. Nagpakita na ang haring araw. Napakaganda ng mga setup nila, no? Oh, Lone Rider, let's go! Di ba dapat dyan pinapasok ang motor? Pero ginagawa mo na siya parang kitchen mo or gano'n? For the meantime kasi, medyo hirap akong ipasok si Maxine, so naiwan siya sa labas. Para mahugasan na rin. Medyo messy yung setup natin kasi man cave yan eh. Tapos merong kwarto dito. Oo, dyan yung bedroom natin. Ganda. Hapon pa pala iinit. Diba? Kanya-kanya setup. Kanya-kanya ibang setup oh. Wait lang, meron tayong titignan dito na isang tent na kita ko kagabi pa. Pang solo. Diba? Napakaganda ng setup. Anong brand to? Vidalido.
Elevated yung higaan niya. Tapos pakisahan lang. Sige ba? Ang cute mo! Pag natutulog tayo, gusto ko ng ganitong asong katabi, matulog. Ganyan ba? Mamamatay yun sa'yo. Dinilaan ako sa labi. Huwag kang ganyan. Wala, may turok naman yan. Ito yung poodle na ginugupitan ng Oo. pabilog. Mm-mm. Yung pagkatapos gupitan, ngumingiti. Mm-mm. Ang cute mo. Magkaya ka muna sa mga first timers. Hi, Hi. I'm Winnie the Poodle. Kaya Winnie the Pooh. Ang aga namin mga first timers mag-brunch. Ay hindi, nakapag-brunch na kayo. Anong oras yung brunch natin? Alas 10? Parang mga Brunch ganun. nga yun. Brunch. Ngayon nagluluto na naman sila. Nire-ready na naman yung pagkain. Pero Bulalo. Bulalo. Bilo-bilo. Bilo-bilo, Mm-mm. ginataan, Ginataan binignit. bilo-bilo. Kung tawagin sa Bisaya, binignit. Cute mo. Parang taruan lang. Yung napakaliit lang niyo. Malaki pa sa yung uwak. Ang cute niya talaga oh. Tignan mo yung tsura niyo. Nagtutubrush na ako. Parang daga yan pag naliguan. Winnie! Shih Tzu na yan. Hindi siya sisidero. Poodle sa poodle. Poodle ba yung ganyan? Ilang months na yan, ilang months. At bumuhos na naman ang ulan. Kaya kanya-kanyang gawa ng paraan kung paano malilibang. There was a time. Makawala! At dahil kulang ang aming ulam, nanghuli na lang ako ng isda sa sapa. Huwag kayo may baka mawala eh. Uy! Uy! Ang laki! Ang lakas! Ang laki! Ang lakas! Lumalaban! Lumalaban oh! Nanlalaban eh. Uy! Ano lumipat? May sinasabi. Teka lang. Gumagalaw. Ano nangyari dyan? Ito lang hasang. Malinis na. Ready to cook! Mayawin mo na bro. Galing naman ito, nagbibigay ng ready to cook na isda. No? Very good. Sa Charlie Nay lang. Charlie Nay lang yan. Only here at Camp Charlie Nay. At dahil successful ang ating panghuli ng isda, naligo na rin ako kasi nangangamoy lupa. Dito lang tayo nagsistay ng 3 araw tsaka 2 gabi. Kung saan tayo nakapark, kasama yung mga ibang campers, mga kaibigan natin, dito lang din talaga kami. Kain, tulog, luto, bonding, kwentuhan, kain, tulog, ganun ulit. Paulit-ulit lang. Di ba kahapon, problematic tayo sa mga pagkain ba natin na lulutuin kasi nga wala tayong nabiling pagkain na maayos sa baba. Yun pala, lahat ng mga kaibigan natin, pare-pareho pala kami ng sitwasyon. Nakakapag-prito ko na pala eh. Bago umakat dito, namumroblema kami kung saan kami bibili ng mga pagkain ba na lulutuin. Ang bango. Amoy na amoy na lang lahat to. Diba? Tapos mamaya, uulan. Oo. Oh. Bawat isa, nakabili naman ng mga... kung ano lang yung naging available ba. Pinagsama-sama na lang namin yung lahat ng mga pagkain nabili namin sa kung saan-saan. Tapos nagluluto na lang kami para sa lahat. So mukhang maitatawid naman yung pagkain namin hanggang bukas. Oo, ang laki. Pag sinabing isdang pang-ihaw, ganito yung kalaki. Yes. Magkamali ka lang dito, masampal ka lang nito, tulog ka eh. Pick natin, tatapon natin yun sa Basurahan. basurahan. Okay, let's go. Let's go. Hey, kasama natin ang Camp with Joy. Kasama rin natin ang Jay and Kat dito na dun sila banda nakapwesto eh. Hindi kami magkakasama. Pero syempre, paikot-ikot lang din kami dito para makapagkwentuhan. Nice meeting you all. Nice meeting you po! Yay! Balik na ako sa akin task. Oo nga eh. Ihaw. Pagod na pagod ako, hulihin to dyan. Mga bro, lulutuin ko na yung nahuli ko sa kanal. Aray ko! Dahil langgam. Ang ginagawa ko, dahil wala tayong sticker, ako ang nangongolekta ng mga stickers ng mga campers para idikit natin sa alitap-tap. Tika na ladya! Ikaw ang nagluto, ikaw ang Sumarap. Ako ang sasarap. Ikaw lang ganun. Ito ang sikreto para sumarap ang tilapia. Kailangan Lahat kang kay taba-taba. Ito.
Nananampal ka pala ng tilapia. Cut! Bago lumubog ang araw ay sakto rin natuyo na ang mga damit na nilaba namin. At tamang oras na rin para simulan na natin ang pag-iihaw. Naamoy mo ba yan, Matcha? Yan ang hapunan natin. Pakilala ko nga pala sa inyo, si Matcha, ang aming kapitbahay na... anong lahi ni Matcha? Winnie. Si Winnie pala to, diba? Winnie the Poodle. Si Winnie pala to, si Matcha pala yung isang Shih Tzu doon. Ito si Winnie the Poodle. Kanina mailap sa akin to. Tapos ayaw magpabuhat ng nakatihaya ba, yung parang baby. Eh sinanay ko na. Talent ko yun eh. Yung turuan niyo yung mga tuta na magpabuhat ng parang baby. Tignan nyo. Kanina nagpupumiglas to nung ginaganon ko, pero ngayon tignan nyo. Boom, panis. Rock-a-bye baby on the treetop. Shoutout ko sila. Shoutout. Dito ka lang sa tabi ko. Nananating uhaw. Moon in the sky. I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. Yung panahon natin, mukhang babagsak na naman ang malakas na ulan. Kaya nagluto tayo ng maaga-aga ngayon, medyo maliwanag pa. Para makapag-dinner tayo mga first-timers ng maaga. Kasi kagabi, inabutan kami ng malakas na ulan habang nagdi-dinner. Mahirap. When the night goes on forever, when I'm losing track of time. When I need you more than ever, when I ain't got shit together, let me know just where you hide. Where are you now? Why aren't you holding me in the midnight hour, saying I'll be fine? Where are you now? Why aren't you here with me? Here to calm me down in the midnight hour. Masarap ang hapunan natin ngayon. Gulay, tofu, isang inihaw, at kung ano-ano pa. Lahat ay parang nag-contribute lang kami na kung anong meron kami. At nauwi sa isang masarap na hapunan. Ayan. Morning. Sarap dito. Alam nyo, daming nagtatanong kung ano ba yung feeling ng nagva-van life. Depende. Kung hindi ka talaga, para ba in English kasi na eh, if you're not really into it sa English, nakakapagod siya gawin. Pero kapag gusto mo talaga, masarap siya gawin. Naks naman. If you're not really into it. May mga bagay na ang sarap sabihin ng English, no? Ang hirap Tagalogin. Don't worry. I English very well. Naka-loner. Loner. Naka-loner. Di ba ano yung brandong nila? Lone Rider. Ang ganda ng mga tent na yan, no? Pero pang motor kasi yung mga yan. Hindi na tuyo yung towel. Wait lang. Meron pala papakita sa inyo. Papipiliin ko kayo, ha. Boypee na... Parang hindi ko naman kailangan mamili. Kayo papipiliin ko lang. Comment nyo. Saan or ano ang gusto nyo yung Boypee? Yung naka-headband ng ganito?
tatak na to na Boy P, matagal ko sa akin yung ganito. Kaya hindi ko sinasabi, hindi ko tinatanong sa inyo para pabili, para iwan ko yung headband ko. Hindi. Yung Boy P na ganito, a headband, or naka bucket hat, ganito, or bucket hat ba ang tawag sa ganito? Hindi to bucket hat, di ba? Ang English na alam ko, fisherman's hat lang yan eh. Ang alam ko rin, Pero hindi ko rin. o kasabihin natin bucket hat or fisherman's hat, or ito, para akong cowboy dito. Para akong mga ngabayo. Ano mo tawag dito? Sama ka dito. Pakalala ko si Carl. Kami pa lang yung mga naunang nagising. Yung mga iba namin kasama. Good morning, first timers. Carl C. So, ito ay fisherman's hat. Yan. Yun din ang pagkakalam ko eh. Fisherman's hat. Pero Kasi siguro, yung iba kasi may mga ano pa yan dito. Para lagayan ng mga hook nila dito. ito. Ayan, yan. Ito. It's my Yan, favorite. oo. Di ba? Pero mas gusto ko kasi ito kasi malapad. Tapos yung protection dito sa likod. Pag binuksan mo to eh, sinutupi ko lang kasi sobrang laki. Ito yung naregalo lang din naman sa akin ni Prisha. Pero, ayun, sobrang laki ba? Fisherman's hat. Oo. Parang gusto niya. Bucket hat. Pero gusto ko. Lahat naman. Pero ito yung... Check the yellow basket. Check the yellow basket. Yan, kaya ginagawa ko. Naka-headband ng ganyan. Tapos, naka-bucket hat. Diba? Yung patong pa natin guys. Good morning kayong dalawa. Matcha and Winnie. Wah, bangon nyo pa rin Favorite na. Tatay, good morning po. Morning. Masarap ang tulog ng lahat. Dahil malamig at umuulan-ulan sa gabi. Kasi alam niyo mga first timers, first time kong mamroblema sa power supply nung van dito. Kasi yung power station ko, ang haba ng mga binabiyahe namin, hindi ko pala siya china-charge dito sa loob ng sasakyan. Naka-charger 1 pa naman ako. Ubos. So doon ko na realize, doon ko naramdaman na kung gaano kahalaga na naka-charge palagi yung aking power station. Hindi ko pa naman dala yung charger ko ba. Next time dadalhin ko ulit yung napakahaba kong extension cord na nasa Alitap base camp. Para anytime man na kapag tayo ay nagka-camping tulad ng ganito, may mga outlet kasi kung saan-saan eh. Pero dahil nga nakalimutan ko yung mismong hindi ko ma-charge, kailangan mo pa-under yung sasakyan. Hindi ko naman pwede pa-under yung sasakyan kasi magkakatami kami dito. Dadalhin ko din mahaba kong extension cord para kahit sa merong outlet, abot na abot dito. Isa na namang tahanan ang umusbong dito sa mundo natin sa pagkakamping. Isang napakaganda at payapang lugar na pwede nating takbuhan anytime kapag kinakailangan natin ng pahinga. Maraming salamat sa Daddy G namin na inibitahan kami dito na ma-experience namin ang napakapayapa at napakagandang lugar na ito. Tubig supply, tsaka kuryente, wifi, sobrang Tutulak na ulit tayo sa biyahe na merong magaan na pakiramdam pagkatapos nating makita at makasama ang mga kaibigan na sa social media na nagkakausap-usap na ngayon ay nagkasama-sama na sa personal. Maraming salamat Camp Charlinay. Hanggang sa muli mga first timers, tutuloy na kami sa biyahe.